Good day, sir. So the paragraph that assigned to me are paragraph 11 and paragraph 12. It focuses on the rise of a new global order. Paragraph 11. The legitimate monopoly of coercive force by the state has given way to a field of action on which a multitude of policing actors pursue the goals of safety and security through resources and strategies that the state can no longer supply. At best, the state and the formal policing maintain a market share of the provision of social control with informal non-state-based control mechanism, serving as the fluctuating and contingent partners in the overall systems of control. Sinasabi po sa paragraph 11 na kung dati ang gobyerno lang ang may kapangyarihan sa paggamit ng puwersa o lakas para mapanatili ang kaayusan. Sa ngayon po, hindi na gobyerno lang ang gumagawa nito. Marami ng grupo tulad ng mga pribadong seguridad, barangay tanod at mga komunidad ang tumutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ang gobyerno at pulisya ay may bahagi pa rin sa seguridad. Sila pa rin yung nangunguna sa pagpapatupad ng batas. Ang mga pribado at hindi opisyal na grupo ay nagiging pansamantalang katuwang lamang ng mga kapulisan at ng gobyerno sa pagpapatupad ng kaayusan at katahimikan sa ating komunidad. Paragraph 12. The emergence of transnational security threats, mainly transnational terrorism, may have slowed and decline of the state and the state control of policy. Since non-state security providers lack the necessary resources to effectively confront this old and new threat, the disappearance of the state and the shrinking domain of the state policing may have been overstated. So, sinasabi po sa paragraph 12 na sa paglipas ng panahon, maraming banta sa ating pamahalaang gobyerno tungkol sa transnational na terorismo. Sa patuloy na banta nito ay maaring magdulot ng pagkabagal ng kontrol nito. So, in conclusion po sa paragraph 11 and 12, sinasabi po na ang mga pribadong grupo, halimbawa na po niyan ang mga gwardiya, sila ay mayroong iba't ibang agency na magpapatupad ng kaayusan at katahimikan katuwang nila ang ating pamahalaan. Sa makatuwid po, upang maiwasan ang banta ng terorismo, ay dapat magtulong-tulong sa pagsugpo nito.